Alam nyo ba mga boss, na etong base na to ay isa sa mga sinesekreto ng mga top global player dito sa Town Hall 18. Dahil kung titingnan nyo naman dito yung mga top global player, halos magkakasama sila na etong base lang na to ang ginagamit sa Legend Rank. Kaya ipapaliwanag ko sa inyo kung anong klase itong base na to. Dahil nung biglang nag-message sa akin dito yung YouTuber, ay eto, binigay niya sa akin yung magkakasamang base. Tapos pagsilip ko dito sa mga binigay niya, ay ginawa pala ng mga pro player yung base na yon. Kaya kung titingnan nyo dito yung mga pwestuhan ng depensa, ay grabe, literal na pwestuhan pa lang nakakatakot ng tingnan. Dahil kung titingnan nyo dito yung pwesto ng Town Hall at Clan Castle, ay halos nasa labas lang yung dalawa para protektahan dito yung mga Inferno Tower na sinusuportahan ng Ridge Tower. Tapos kung titingnan nyo dito yung Monolith tapos etong Multigear, etong dalawang major defense mga boss, ay protektado yung pinakang labas. Tapos kung titingnan nyo pa dito yung pwesto ng Revenge Tower at Bombay, nasa pinakang gitna yung dalawang yan mga boss, kasi siguradong eto yung pinakang deal damage nila. Kaya ipapakita ko dito sa inyo mga boss kung bakit to sinesekreto ng mga top global player. Dahil etong umaatak ngayon mga boss ay number 1 sa war. Tapos etong base ko ay pang number 2 lang sa war. At ang matindi pa dito mga boss ay thrower totem yung kanyang ginagamit na troops dito. Pero kung titingnan nyo naman dito kung saan siya naglapag, halos punteriya niya ditong tanggalin yung town hall natin. Pero ang hindi niya alam dito mga boss ay eto yung pinakamalaking patibong para dito maubos yung mga ability ng mga heroes niya. Dahil bukod sa napapalibutan niya ng masakit na depensa, ay siguradong wala na siya magagamit na ability mamaya pagka nagkataon. Dahil kung titingnan nyo naman dito mga boss kung ano nangyari sa mga healers niya, halos lahat tinamaan ng Seeking Ermine. Tapos kung titingnan nyo pa dito yung Monolith, halos yung Monolith talagang tinitake down dito yung Barbarian King ng umaatak. Kaya talagang may re-recommend ako tong base na to pagdating sa Legend Rank, lalo na sa War. Dahil bukod sa naghiwa-hiwalay na dito yung troops ng umaatak, ay siguradong malaki din ang tsansa na dito na rin isa-isang maubos yan. Dahil halos lahat ng major defense ay nakapalibot talaga sa buong base. Tapos ang matindi pa dito ay hindi pa lumalabas dito yung mga bantay sa Clan Castle. Sigurado ako mga boss, pag lumabas yung mga bantay dyan ay matik, lalong dedo itong mga natitira niyang troops. Dahil etong base talaga na to mga boss yung pangontra sa mga thrower attack. Kaya to sinesekreto ng ibang top global player. Halos pinagdadamot kasi nilang ipamigay yung mga base nila kapag ramdam nilang sobrang tigas sa mga base na ginagamit nila. Kaya kung gusto nyo ng ganitong klase ng base mga boss, ay ilalagay ko na lang sa ating YouTube channel ang link ng base na to. Pero tingnan nyo naman dito kung anong nangyari mga boss. Etong mga bantay na to mga boss, ang pangontra sa mga thrower. Dahil bukod sa lumabas na dito yung mga Ice Golem, ay tingnan nyo kung gaano kadaming skeleton dito yung inaanak ng mga witch. Literal na mauubusan talaga ng oras yung mga throwers dyan. Dahil isa-isa ba naman nilang pinupunteriya dito yung mga skeleton ng witch. Kaya talagang matatawa ka na lang kapag pinapanood mong umatake sa base mo habang etong base na to yung ginagamit mo. Dahil tingnan nyo naman mga boss oh, halos ubos na dito yung oras ng throwers para lang ubusin dito yung witch. Ang kaso nga lang, mayat mayang nanganganak dito yung mga witch. Tapos sa kunat ba naman ng Ice Golem, kaya sigurado halos dyan na mauubusan ng oras yung kalaban. Hindi ko akalain na may mga ganito palang klase ng base. Yung tipong mapaparaning yung attacker kahit na gaano pa kameta at kalakas yung mga troops na ginagamit niya. Kaya talagang may re-recommend ako tong base na to kapag naghahanap ka ng mga solid base. Kaya ipapakita ko pa sa inyo kung kakayanin ba ng mga super archers etong ganitong klase ng base. At take note lang mga boss speaking of super archers, ay eto yung pinakang meta ngayon sa Town Hall 18. Pero kung titingnan nyo naman dito yung ginagawa ng attacker, halos gumamit na siya ng power potion at hero potion. Tapos napakadisiplinado pa niya dito umatak kasi gusto niya munang linisin dito yung mga depensang nakakalat. Kaya tingnan natin kung kakayanin ba ng super archers etong ganitong klase ng base. Nakita nyo ba mga boss? Planado dito yung pag-atake ng kalaban.
Masyado kasi talagang malakas tong ganitong klase ng troops mga boss. Kaya kalimitan sa mga umaatake sa base mo ay etong atake na din na to ang ginagamit sa'yo. Pero tingnan nyo naman dito yung ginagawa ng mga bantay natin. Halos dito na na-stack yung Archer Queen. Tapos kung titingnan nyo pa dito yung Ridge Tower natin, halos napakasakit nyan dahil napapalibutan yan yung mga major defense natin. Kaya malinaw na sa atin kung bakit gamit na gamit to ng mga top global player. Dahil bukod sa napakaswabe lahat ng depensa, ay malaki talaga ang tsansa na mag-iwahiwalay ang mga troops at heroes. Kaya etong beast talaga na to yung ginagamit ko sa war, lalo na sa rank battle. Tapos kung titingnan nyo pa dito yung ginagawa ng mga fire spitter, halos lahat ng mga fire spitter, lusaw yung mga papasok sa gitna. Kaya eto yung pinaka nagustuhan ko sa beast na to. Talagang hindi basta-basta yung pagkakagawa kasi nakapalibot lahat ng major defense. At ang maganda pa dito mga boss ay napakaswabe lahat ng pwesto ng mga depensa. At ang kinaganda pa dito mga boss, literal na napakahirap talagang i-3 star ng beast na to. Ultimo kahit thrower o kahit mapa super archers mga boss, talagang nilulusaw lang ng mga base na to. Kaya talagang napakaswerte mo kapag isa ka sa may ganitong klase ng base. Dahil kung titingnan nyo naman dito mga boss, etong pwesto ng guardians, halos nakapalibot pala dito yung mga hero natin. At ang kinaganda pa dito mga boss, halos nandito rin yung mga traps natin. Kaya siguradong dito na rin isa-isang mauubos yan, lalo na kapag pumutok yung Ridge Tower dyan. Sobrang sakit pa naman pumutok ng mga depensa kapag naka-Ridge Tower. Kaya pala talaga to sinesekreto ng mga top global player. Masyadong hindi basta-basta yung ganitong klase ng base. Kaya ipapakita ko pa sa inyo mga boss kung kakayanin ba ng mga Road Rider etong ganitong klase ng base. Ngayon ko lang nakita na sobrang taas ng potential ng base na to, na kahit walang modifier sa war mga boss, literal na normal mode lang, pero nahihirapan yung mga meta troops. Ang napansin ko lang mga boss, siguro pinakamalakas na base ngayon yung nasa labas yung Town Hall. Wala pa kasi masyadong naglalabas ng layout na nasa labas lang yung mga Town Hall at Clan Castle. Pero parang masyadong pabor na nasa labas lang yung Town Hall at Clan Castle kapag Town Hall 18 lang yung gamit. Dahil tingnan nyo naman mga boss RCNB user na dito yung ginagawa ng attacker. Tapos tingnan nyo kung ano mangyayari. Natanggal niya nga dito yung monolith. Ang kapalit nga lang ay buhay dito ng Royal Champion niya. Dahil bukod sa napakadami ng nakatagong patibong diyan, ay matik, babanatan pa siya ng bomb hive dyan. Kaya siguradong lusaw yung Royal Champion kapag dyan nagpanel sa area na yan. Kaya eto talaga yung pinaka nagustuhan ko dito sa base na to mga boss. Dahil bukod sa pangontra na siya sa mga meta troops, ay pangontra din pala siya sa mga gumagamit ng RC charge. Tapos kung titingnan nyo pa dito yung ginagawa niya, binabalak niyang papasukin dito sa may town hall eto mga Road Rider niya. Ang hindi niya namamalayan dito ay pinupursa ng ubusin ng mga fire spitter eto mga troops sa tiros niya. Siguradong napakasakit niyan. Napansin nyo ba yung mga traps natin dun bossing? Halos lahat ng mga traps natin ay inubos yung iba niyang troops sa tiros. Tapos yung Revenge Tower naman natin dito, ang deal damage natin sa pinakang gitna. Dahil habang inuubos ng Revenge Tower etong mga troops sa tiros niya, ay matik, napakasakit niyan. Kasi habang inuubos dito ng mga troops at heroes yung ibang buildings, mas lalong sumasakit dito yung damage ng Revenge Tower. Kaya talagang napakaswabe ng pwesto niyan sa gitna. Kaya mag-shoutout na rin tayo ng mga viewers natin na gusto magpa-shoutout dito sa page natin. Kaya shoutout sa'yo Boss Randy Pante. At shoutout na rin sa'yo Boss Alwin Manata Drikina from Zamboanga del Sur. Shoutout na rin sa'yo Boss Joshua Duca from Zamboanga. Grabe talaga tong tibay ng beast na to, na kahit pa RCNB Road Rider yung ginamit ng kalaban, literal na hindi talaga ma-3 star ng umaatak. Halos eto yung mga patunay na talagang proven and tested na talaga tong beast na to. Kaya kung naghahanap ka ng ganitong klase ng base, ay make sure na naka-like at naka-share ka sa video natin para lagi kang updated sa mga content na gagawin natin. Maraming salamat sa panonood nyo guys, and to God be the glory.